mga kwentong nakakatakot, may mga kwentong hindi maipaliwanag, at may mga kwentong hanggang ngayon bumabagabag pa rin sa mga nakaranas nito. Ako si Zorro at ito ang Kwento sa Kangit-ngit. Patayin ang ilaw, lakasan ang volume, at samahan niyo akong pakinggan ang kwentong ito. Hindi ko talaga pinapansin ang mga ghost sa mga litrato. Hanggang sa isang selfie namin, may nakita kaming babaeng nakaputi sa likod ko. Ang problema, wala talaga kaming kasamang babae noong gabing iyon. Nangyari ito halos 1 taon na ang nakalipas. Birthday ng isa naming kaibigan, kaya napagdesisyonan naming mag-road trip pagkatapos ng dinner. 4 lang kami sa sasakyan. Wala kaming destinasyon. Gusto lang naming mag-drive habang nagkukwentuhan. Bandang 11:00 ng gabi, napadaan kami sa isang lumang kalsada sa probinsya. Tahimik, halos walang bahay. May mga malalaking puno sa magkabilang gilid ng daan. Sabi ng kaibigan kong si Mark, "Pre, dito raw maraming kwento tungkol sa White Lady." Natawa lang kami. Panakot lang yan. Nagpatuloy lang kami sa biyahe. Pagkaraan ng ilang minuto, may nakita kaming maliit na waiting shed. Huminto kami para magpahinga. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig mo lang, mga kuliglig at hangin. Habang nag-uusap kami, biglang sinabi ni Karen, "Selfie muna tayo." Tumayo kaming 4. Nakangiti pa nga kami. Click! Isa lang ang kuha. Pagkatapos noon, umalis na rin kami. Normal lang ang lahat. Hanggang sa makarating kami sa bahay. Bandang 12:00 na. Habang naghihiga ako, nag-send si Karen ng picture sa group chat. "Guys, ang ganda ng kuha." Binuksan ko agad. Noong una, wala akong napansin. Pero maya, nag-chat si Mark. "Guys, ilan ba tayo kanina?" Sabi ko, 4. "Bakit?" Hindi siya sumagot agad. Nag-send lang siya ng screenshot. May bilog sa likod ko. Pag-zoom ko, doon ako kinilabutan. May babaeng nakaputing damit. Mahaba ang buhok. Nakatayo lang siya sa likod ko. Hindi siya nakangiti. Diretso lang ang tingin niya sa camera. Akala namin edited lang, kaya chinek namin ang original file. Ganun pa rin. Tinawagan ko agad si Karen. "Nag-edit ka ba?" "Hindi nga. Kakakuha ko lang yan." Lahat kami, biglang natahimik. Kinabukasan, bumalik kami sa waiting shed. Tanghaling tapat. Akala namin baka may dumaan lang noong gabi. Pero wala. Wala ring bahay sa paligid. Nagtanong kami sa tindahang ilang metro ang layo. Sabi ng matandang may-ari, "Kayo ba yung 4 na kabataan kagabi?" Tumango kami. Tahimik siyang tumingin sa picture. Pagkatapos, ibinalik niya ang cellphone. "Hindi kayo 4 dyan. Nanlamig kami." Sabi niya, marami nang nagpakita ng litrato na ganyan. Iisang babae lang lagi ang nasa likod. Ayoko na sanang isipin. Pero simula noong gabing iyon, parang may kakaiba. Tuwing magsi-selfie ako, automatic kong chine-check ang likod ko. 1 linggo ang lumipas. Nagpicture ako sa opisina kasama ang mga katrabaho. Pag-uwi ko, binuksan ko ang picture. Normal naman. Hanggang sa mag-zoom ako. Sa pinakadulong bahagi ng hallway, may puting hugis. Hindi malinaw, pero parang tao. Hindi ko sinabi kahit kanino. Inisip kong baka imagination ko lang. Pagkaraan ng ilang araw, nagpunta ako sa mall kasama ang kapatid ko. Habang kumakain, nag-selfie ulit kami. Pagtingin ko sa picture, wala. Nakahinga ako ng maluwag. Pero biglang sinabi ng kapatid ko, "Kuya, bakit parang may dumaan sa likod mo habang kumukuha tayo?" Hindi ko sinagot kasi wala naman akong nakita. Lumipas ang ilang buwan. Hindi na namin pinag-uusapan ang picture. Hanggang sa isang araw, may nag-message sa group chat namin, si Karen. Nagpalit siya ng cellphone. Habang nililipat niya ang mga lumang larawan, may napansin siya. Yung unang selfie namin, iba na. Dati, malayo lang ang babaeng nakaputi. Ngayon, nakatayo na siya mismo sa likod ko. Halos dikit na ang mukha niya sa balikat ko. Pareho namin chinek ang kopya namin. Lahat nagbago rin. Hindi na namin binuksan ulit ang litrato. Hindi na rin kami bumalik sa waiting shed. Pero hanggang ngayon,
Bago ako mag-post ng selfie, ilang beses ko munang tinitingnan ang background. Dahil minsan, kapag matagal kang nakatingin, parang may isa pang taong nakatingin pabalik. At hindi ko pa rin alam kung bakit ako lang ang lagi niyang pinipiling tayuan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Kung may sarili kang nakakatakot na karanasan, pwede mo ko i-message or iwan mo lang sa comments. Baka ang susunod na kwento dito sa Kwento sa Kangit-ngit ay kwento mo na. Hanggang sa susunod na gabi. At tandaan, hindi lahat ng bagay na nakikita mo sa dilim ay guni-guni lamang. Pero huwag kang lilingon, baka may nakikinig din sa likod mo. Hanggang sa susunod na kwento.